O yun. Anong Si take Amy, nandun? kapatid na. Anong take? Anong Si take mo? Amy. Girl? Hindi. Si Amy off limits yan. Kasi hindi nila anuhin yung direktang kadugo. Buhay pa si Imelda eh. Tama. Walang nagawa ang kapangyarihan ng buwan sa Senado. Unang-una, mas mahal siguro. Probably. Unang-una, mas mahal. Una tayo magbiruan. Makakasama natin dyan sa Senate. Mas kung bibiling kayo, I'm pretty sure mas mahal ang presyo ninyo kaysa sa presyo sa Kongreso. Hindi niya kaya yung Senado. Hindi niya kaya yung Senado because the political parties there, kasi ilan ang political parties dyan eh. Nationalista, NP, PDP Laban, and NPC. Lakas. Kaunti lang yung NPC. Lakas. NPC. Nakita na natin ang nationalista umanib na sa PDP Laban. May lookout, charot. Di ba, may mga nagmamasid lang. At syempre, gusto mo rin ng distraction. Sa ginagawa mo, nagkahulihan na eh. Alam ng mga magnanakaw kayo eh. Pag hindi natuloy ang impeachment ni VP Sara, sa inyo ang focus. Kanino pa magpo-focus? Ang mga Marites. Hindi ba? Wala na kayong panakip butas. Ngayon, itong sa Senate, will they muscle? Kita mo, walang nagawa si BBM. Sa change of leadership, you mean? Wala siyang nagawa dahil wala na siyang pakialam diyan. You know, bahala na kayo. So ibig sabihin, hindi niya kaya yung Senado. Gusto ko lang malaman, no? Hindi ba ito martial law? Feeling, no? Oo nga. Oy, give us the premise. Bakit ka nagtanong ng ganyan? Okay. Yung NBI, nilockdown ang Senate. Yes. For a few hours. Until now. Parang na-lift na. Okay. Pero suspended din ang session na. Ano yung basis mo para i-lockdown ang Senado? Wala kang basis. Ano rin capacity niya? Oo, ano capacity mo? I-lockdown the Senate. Ano yung issue? Una, bakit ka magla-lockdown? Una, meron ba diyang under whose authority, under what law you are allowed to actually put the entire Senate ng lockdown? True. Actually, itong nangyayari ngayon, bago lahat, gusto ko lang sabihin sa mga campings, hindi kayo kasali dito. Supporting actor lang kayo. Ang tunay na labanan ay Marcos versus Duterte, and you are in supporting actor kayo ni BBM. Yan. You are the supporting actor of BBM. Hindi kayo bida. Okay, bida-bida. You are the supporting actor. That's how you've been reduced in history. You are now the supporting actor of BBM. Wala kayong independent. You're not independent of any of these two. Huwag na tayo magbulahan. You are dependent on Marcos. Kaya kayo, all force kayo to protect BBM. So ngayon, itong nangyayari ngayon, in normal situation, hindi ito normal. Actually, hindi walang normal situations na ganito because this is the first time that I ever saw this in my entire existence. Ikaw, EB, mas matanda ka sa amin, so Never have I seen this na isang agency ng government is willing to lock down flagrantly violating the constitutional immunity of a legislative house, ang Senado, at saka tama kasas, no? But under what authority is a Trillanes brandishing an alleged ICC warrant? When in normal course of procedures like this, it should have been the
Philippine Center for Transnational Crimes that will be implementing this. But mind you, PCTC is under the direct supervision of the Office of the President. Exactly. And then after that, hindi na to papayag na hindi siya dumaan ng korte. Kasi yung kay Digong noon, ang bilis sa mga pangyayari kasi airport to Villamor eh. So parang talagang kinoral na nila si Digong na hindi na siya makakakilos at inapura na nila lahat. So it became a fait accompli yung kay Digong. Ibig sabihin na wala na, naalis na eh, hindi na maibabalik. So parang gano'n. So I think they would like to accomplish the same thing with Bato de la Rosa. But they are trying to do that, mind you. They really want to do that because they think na nasa kanila ang numbers ng Senado and it only na si Bato de la Rosa lang ang tiebreaker. Pero pag nakita natin, kahit naman pala hindi umaten si Bato de la Rosa. But Miss sorry, so kahit hindi naman pala siya umattend or dumating. There are 12 yata, diba? Soto. Pero Sas, the voting was 13 Oo. Siya in kasi yung pang favor, 39. 9 2. and then 2 abstention. Yeah. So, kahit matatanggal pa rin si Tito. So, maybe, itong sina Trillanes, they really, kasi nga, di ba, may mga umuugong-ugong na walang numbers. Itong sinabi ng inyong mga kaibigan na si Falsis na, di ba, mayroon pa nga siyang eksena na according to the Tweety Bird, walang numbers, parang deadlock, ganyan. So, siguro, yung binilang nila yon nung hindi pa kasama, they were thinking na deadlock kung wala si Senator De La Rosa. Kung nandiyan si Senator De La Rosa, siya ang anti-deadlock. Siguro yan yung kanilang eksena. Pero nakita natin, kahit naman pala hindi umatin si Senator De La Rosa, matatanggal pa rin si Tito Soto. So, magkakaroon pa rin ng rigo doon. Ngayon, ang nangyari ngayon sa ginawa nila, nung lalo tuloy magsusolidify ang base ng mga Duterte. Exactly. Never. Tama. Yung ginagawa nyo ngayon, yung pangigipit nyo ngayon, lalong-lalo na yung political base ay hindi nyo mababakbak. Wala na kayong chance. Kitang-kita na ng lahat and baka kayo pa ang mabawasan. True. Dahil seriously, if you are a person and a lot of campaigns would like to think of themselves as rational. Can you really look at this situation rationally, kung talagang rational kayo, and really convince yourself na kayo ang nasa tama? Especially, Pero, yeah, go ahead, Pam. no, especially, tama kasi si Sas, I will have to agree, no? So yung naglagay ng bar, Sino nag-utos nito? Wala. Kasi meron kasi sa NBI, 'di ba? Meron siyang subpoena if I'm not mistaken. NBI ba yung nag-issue ng subpoena or DILG. DILG. So That's bigla why na lang pumasok pala yung NBI. Okay, kanina Pards, no? In-interview, nakita ko, naabutan ko sa TV Patrol, in-interview si Trillanes kaninang hapon. Ang sabi niya, no, pumunta daw siya doon, dala niya yung warrant kasi he was challenged by Bato. At pinakita nga niya yung arrest warrant. And he was challenging John Vic Rimulya na nalusutan si John Vic sa kanyang 10,000 personnel dragnet na sinasabi. Ngayon, kanina nagpalabas ng statement si John Vic Rimulya na si Trillanes does not have an actionable warrant. Because as far as DILG is concerned, wala pa raw na-transmit ang PCTC sa kanila. Because if PCTC daw is under the Office of the President, they work hand in hand with DILG. Because the lead implementing agency for the serving of the warrant by the PCTC is actually the DILG, the PNP through the DILG. Group effort. Because NBI is under the DOJ.
But it's still in the same umbrella of the executive. So, is Marcos doing ordering one agency and also ordering another agency at the same time just to make sure that it gets done? Kasi NBI is under the DOJ, parang iba yung grupo nito. Tapos DILG, PNP naman. So, parallel niya inutusan. It's still the same, it's still under the same executive department. So it would still be within the orders of Malacanang. Hindi magkikilos sa mga yan kung hindi si Bongbong Marcos na yung nag-utos sa dalawang Kaya ang tanong ko kay Sas, ang sabi ni Sas, supporting actors and actresses lang yung kakamping. Sino ngayon, Sas, you think, ang yung director at saka yung lead actor? O di si Mamshi saka si Papshi. Oy. True. Senator na lang yan ha, yung former president napadala na nila eh. Sino Diba? pa ba? Si Mamshi at si Papshi. Yun. Ako, ganito yan. Yung impeachment ni Sara, itagangit sa bato. Yung impeachment ni Sara, gusto lang yan ni Mamshi at ni Papshi na matuloy yan sa Senado para ang atensyon ng mga Pilipino, ng media, ng lahat, ay diyan sa impeachment trial. Dahil pag hindi natuloy yan sa Senado, sa kanila na direkta ang atensyon ng mamamayan. This is their exit strategy. Oh, So habang nag-aano sila, ay nako, nag-aano na yan, dinadala na nila yung mga nakulimbat nila, itatakas na nila yan, at kukulimbatin na nila ang gusto nilang lahat na kulimbatin. Because no one is going to watch them. Everyone is going to be focused on the impeachment of Sara Duterte. Do they care kung ma-impeach si Sara o hindi? No, bakit? Bakit pa magki-care si Mamshi at Papshi? Kasi kasi sakit pa ng ulo nila yan. Kaya kayo mga kakamping, I'm sorry, do you really think that the Marcos administration will actually muscle through sa Senate? No way. You know why? Because pag nawala si Inday, magkakaroon pa ng sakit ng ulo si BBM na mag-appoint ng Vice President. Agree. But okay, I have a question. And he does it, and they don't want that kind of emerald. Dahil Headache. sino i-appoint mo, manggagaling na kakamping or manggagaling na away pa yan. You don't want that. You just want to keep the ball rolling for a very, very long time in order to actually hide. So the right hand is pushing for the impeachment while the left hand is stealing. So the ball rolling, you mean to say, itong mga chaos na to surrounding them, ito yung it's to keep everyone busy na yung attention nandito, attention nandun. Yes, of course. Yes, of course. Eh, baka magnanakaw yan eh. So kung ikaw magnanakaw ka, gusto mo may lookout. Charot. Di ba, may mga nagbamasid lang. At syempre, gusto mo rin ng distraction. Sa ginagawa mo, nagkahulihan na eh. Alam ng mga magnanakaw kayo eh. Pag hindi natuloy ang impeachment ni VP Sara, sa inyo lang focus. Kanino pa magpo-focus? Ang mga marites. Hindi ba? Wala na kayong panakip butas. Ngayon, itong sa Senate, will they muscle? So, kita mo, walang nagawa si BBM. Sa change of leadership, you mean? Wala siyang nagawa dahil wala na siyang pakialam diyan. You know, bahala na kayo. So ibig sabihin, hindi niya kaya yung Senado. Hindi niya kaya yung Senado because the political parties there. Kasi ilan ang political parties diyan eh. Nationalista, NP, PDP Laban, Apat. and NPC. Lakas. Kaunti lang yung NPC. Lakas. NPC. Nakita na natin ang nationalista umanib na sa PDP Laban. Yeah. To support. And that is even with cases filed against the entire Villar family, ha? Doon sa kanilang... Baka nalusutan na nila. Yeah. Kasi yung dalawang magkapatid, Feeling ko bumoto na in favor. Oo. Feeling ko nalusutan na nila. Pero Sas, what's your take? Si JV Ejercito nag-abstain doon sa voting for the new Senate President. At saka si Mig Zubiri nag-abstain.
I think si JV Ejercito nag-abstain siya out of respect to Tito Soto. Personal. Personal. But Tito Soto voted for Alan Cayetano, ha? Si Alan Cayetano din naman voted for Voted Tito for him. Soto. Okay. It's a gentleman's Yeah, gentleman move. thing. Di ba? So Yeah. ang eksena niyan is walang nagawa ang kapangyarihan ng buwan sa Senado. Unang-una, mas mahal siguro. Probably. Una-una, mas mahal. Una-una, wala tayo magbiruan. Mga kasama natin dyan sa Senate. Mas kung bibiling kayo, I'm pretty sure mas mahal ang presyo ninyo kaysa sa presyo sa Kongreso. Okay? Mas Yan ang unang-una. sophisticated, ano? So, ibig sabihin, kung mas mahal and it did not happen, that means to say they're no longer willing to shell out. Kasi Wala ng pera. Can you Kasi give us a ballpark figure, Sas, yung estimate mo dyan sa Senado? Wala ng pera. Kasi, sa Kongreso kasi, pag titingnan mo, ang nilolobo nila yung MOOE. Tsaka yung yung soft pork. Oo, yung soft pork. Ang Senado naman, wala namang ganyan, girl. Pag ang Senado, ibang dilihensya dyan. So, cold yan, cold cash. Ibang dilihensya sa Senado, mga friends. Ang dilihensya dyan, siguro yung mga franchise, yung mga ganyan, mga eksena. Wala dyan, walang diretsang dilihensya dyan ng infrastructure. Siguro siguro meron din kasi nagpapa-insert nagpapa-amend si Senator Risa Ontiveros, no? Hindi po siya in-first one amendment po siya. Oy, nakita niyo yung mukha niya kanina? Nalungkot siya sa ano. I-flash mo nga. I-flash mo. Wala eh. Parang lang, speechless. Literal. Wala siyang nagawa. Akala ko excited siya kasi nandun si Trillanes sa Senado. Excited. Alam mo, may mga feeling ko, kaya siguro siya nabuhusan naman ng malamig na tubig. Nakita niya siguro, putang ina, baka parang na tayo, dinobol na tayo ni Bongbong, ah. Dinobol cross na, no? Cross. Inonse na, no? Pero, ito lang masasabi ko sa inyo, mga kakamping. Kahit itanong nyo pa to kay Pam, no? Dito kay Pam, na nasa loob ng kampanya nila Marcos, matatalino tong mga to. If you really think na para siya sa inyo, nagkakamali kayo, kita nyo nga, pinagtatapon nga lahat ng mga taong tumulong sa kanila, nung nagkaupuan na, wala man lang niho ni si Vic Rodriguez tinapon. Putang ina, sino kayo? Ito lang masabi sa mga kalaping. Who you kayo kay Martin BBM? Romualdez nga di ba? Si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez nga, itinulak na sa bangin. Hindi ba? O yung kadugo yun, ha? Si Saldico nga, naka-self-imposed exile. Si Saldico naka-self-imposed exile. Yung isa tumalo na ng bangin dahil wala na, hindi na siguro siya. Ay, ba't ba tayo natawa? Oo, yan. Natawa talaga ako. You put yourselves in this situation. This is a comedy. No? Pagpapanoorin natin to ng movie, comedy to. Dahil putang ina, nilagay mo yung sarili mo yun sa kanyang sitwasyon. Tama. O yung isa, ang kanyang buong loyalty kay BBM, nahuli pa rin ng NBI for extortion kuning-kuning. Yun. Anong Si text Amy, kapatid na. Anong text mo? Si Amy off limits yan. Kasi hindi nila hindi direktang kadugo. Buhay pa si Imelda eh. Tama. Totoo. Pero what's your take, Sas, on the Franco Mabanda thing? I haven't watched the entire video expose, quote-unquote. I watched it already. And ang masabi ko lang, ewan ko sa company Martin Romualdez, why do you really think this is worth 300 million? Right. Same. Right. Parang, nakapublic naman yan. Nag-comment ako dun sa sa post mo. Sabi mo kasi parang ang missing sa PGMN video are the following. Yung hinahanap mo
nasabi mo na yun. Alam mo, sa'yo nga kami natuto ng budget SAS eh. Sa'yo nga kami Tama. natuto ng mga insertions na yan. Sa'yo nga kami natuto ng NEP, ng GAA, ng Ng MOOE, lahat. wala silang bagong sinabi. Wala silang Kaya nga Kaya nandito ako nakapag-vlog ako dahil doon eh. Nandun lang ako kay Sas at kay Joey tapos Joey, pinaakyat ko sila pare-parehas. kay Joey. At Hindi, kaya na nandun si nagtataka Nandun ako si Bear. sa company Oo. Martin. Oo. Putang ina, kung 300 million pala yan, bakit hindi nyo lang sa akin binigay? kasi SAS, hindi maganda yung ilaw mo, hindi maganda yung background mo, hindi ka naka-white na blazer, ilabas mo nga yung suit mo nung sa SMNI Okada. Sa akin nyo lang sana binigay. Ganyan lang. Diyos ko, Lord. Sabi ko, "Oy, Bakit hindi nyo ako ino-offeran? Mm. Ba't sa tingin nyo ba, hindi ko tatanggapin? Charot. hindi daw kasi buo yung boses mo, yung sa kanya buo. Tapos wala, iba yung tama ng ilaw. Kunin mo muna yung suit mo sa SMNI. Suit mo nga Tsaka hindi minsan. ka marunong umiyak. Hindi ka marunong umiyak. Oo. May iyak yun eh. May kasama iyak. Hindi, inaano ko talaga, no? Putang ina. Akala ko naman, I'm so sorry, I really thought na 300 ang presyo because, ay nako, maglalabas to ng mga telephone conversation. Feeling ko talaga, meron talaga mga ebidensyang ibinigay ang Team Mamshi. Smoking So, gun ba? Oo. It seems to be na wala naman palang binigay na ebidensya ang Team Mamshi dahil wala namang puro namang public documents yung nandoon. Correct. Kasi And So what's your take on that? the packaging So what- is si Martin ang mastermind. The point is, ang mastermind, ang issue natin is yung flood control na nakawan. Pero yung pinalabas niyo naman, wala namang kinalaman sa flood control. Tama. Tama. So, and kahit sa ayaw ko man o hindi, ang MOOE na yan, it was legal. Na talaga mapupunta sa kanila yung ganoon kalaki. Ngayon, kung ginastos man nila yan o hindi para doon sa mapupuntahan, that is exactly the issue because it's legalized corruption. Wala na. Kung bigyan sila ng 500 million pesos sa janitorial services, o bibigyan ko si Pam, Congressman Pam, o ito ang lump sum mo, janitorial services, 50 million. Ang gagawin lang ni Pam, tapos na. And that's perfectly legal. No, that's Correct. perfectly legal. Kaya nga siya legalized corruption no. You gave a legal heir to an essentially corrupt practice. Kaya nga kahit i-pursue nyo yan, wala namang kaso si Martin about MOOE because it's actually legal. No, ang And kaso niya ngayon, And it has been a long-standing practice for decades in the Senate. yes, the House. siguro unang-una pang nagkaroon ng Senado, no? Hindi pa ito ngayong sistema. Ngayon nga lang lumobo ng bonggang-bongga. Dahil wala na talaga silang hiya. Putang ina ninyo. actually, doon ako nawalan ng gana. Doon Kung bibigay nila, this is the natin quality. natin ang This is the naratibo ng substance. NBI. Ito yung hinahanap natin. Yeah, kasi sabi rin, di ba, nung Hindi, tayo ang nag-ano sa di ba, Sige, sinabi sige, kasi ni Martin Romualdez, sinabi rin ng representative ni Martin Romualdez tungkol daw to sa flood control. Putang ina, hindi yan tungkol sa flood control. So, imbis na mawala yung agam-agam natin after ma-release yung video, lalo tuloy ako nagkaroon ng maraming questions. like, Una-una, bakit mastermind yung title? Mastermind ng ano? Tama. Na tumaas yung MOOE ng Congress. Wait, tumaas lang naman yung budget ng Kongreso. Nag-divert lang siya sa NEP after ng BICAM. So, ibig sabihin, nagkaroon ng negotiation sa BICAM kung bakit kailangan tumaas ang eme ng Kongreso. Dahil yung executive, meron din siguro silang, ito ang hatian. O sige, bilang ganti, bilang Pilipino, tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang Pilipino. Panatang Nagkaroon ng panatang magnanakaw. Okay? makabayad.
Paratang magnanakaw. Sabay ka. Ganito na mangyayari ha. Taasan nyo yung DPWH. Okay, bilang pakonsuelo, tataasan na lang namin yung budget ng Kongreso. Ang Senado, never siyang tinaas eh. Yung House of Representatives lang talaga ang parating tumataas ang budget. Ngayon, bakit niya tumataas ang budget? Ito ba yung nilalagay lamang sa bulsa? Or dahil nag-coincide din to na tumataas ang budget ng Kongreso? Dahil may gusto silang pabagsakin. So yun yung parang doon nila kinukuha yung fee for them to remove Sara Duterte. Kailangan lang naman nilang matanggal, ma-impeach sa Kongreso. And then bahala ng Senado. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang gusto lamang ng mga magnanakaw ay magkaroon ng distraction sa kung anong ginagawa ng kanilang kaliwang kamay. Right. Care kung ma-impeach talaga o hindi. That's that for them. Eh di nag-invite sila ng away sa sarili nila. Wala na yan. Ganyan na yan. Kaya tatakas na nga yan eh. Tatakas na nila lahat. Wala na. Di kasuhan nyo. Saan nakukuha ninyo? For feature. Di kunin nyo sa ibang bansa ang feature nyo. Ano ba? Natuto na yan sa mga magulang. Wala na sa Pilipinas so i-forfeit. Nila mga... Mas mabilis pa nga sila eh. Correct. Yung pagkatutungan nila, mas nilamangan nila yung record ng magulang nila. Grabe. Pero guys, I'm interested. Was there a script written doon sa PGMN na situation or brouhaha? And who wrote the script? And ano ba yung ultimate purpose na ganun talaga yung Ni Martin Romualdez, no? And even PGMN doesn't speak doon sa napanood namin. It doesn't equate to it. So, ang theory yan is nadagdagan, nabawasan ba yung original video? Was there something that Martin Romualdez saw that we didn't? Na parang yun ba yung sinasabi na napakalaking risk kay Martin na he had to contact them regarding an extortion offer? Parang hindi siya nagmamatch. So yung the whole presentation itself is magaling ang pagkakasulat kasi para talaga siyang anong tawag mo doon? Hindi exposé. Story-fied explainer. Wala namang nagsasabi na pangit yung ano. Ang inaano lang dito is magkaiba yung expectation and reality. Ang expectation ay mapipin si Martin Romualdez na talagang siya ang mastermind ng flood control. Kasi title nila mastermind eh. Yes, mastermind ng ano. Kayo tatanungin ko, mastermind ng ano si Martin dun sa video? Like, wala, hindi rin malinaw. Mastermind ng ano? Kasi what they just showed is institutionalized yung kanilang corruption, if you would call it that. Yun lang naman. Institutionalized. Ang answer ko naman, at the bottom of the day, class, get 1/4 sheet of paper and explain in 3 sentences. Mastermind si Martin Romualdez ng ano, according to the PGMN video. Because what is the crime committed? If mastermind, may crime committed. Anong crime committed doon sa PGMN video? MO increase. Sinabi ko na sa inyo, I don't like it. But the thing is, it is legalized corruption. You cannot be a mastermind of something that is legally done. True. So, yung additional na... and the fact that Martin is guilty as hell. No? But the fact is... Sige, Sas. Sabi dito, pero Sas, paano maging legalized corruption na may audit naman and it was mentioned in the video na magkano lang ang actual expenses? Ayun na nga! Bakit? Porket pa may audit, hindi na legalized corruption? That is part of the legalized corruption. O kung may audit ka. Ang tinatanong ko sa iyo, alam mo ba kung paano ino-audit yan? Sinabi ko na nga sa inyo, bibigyan ko si Pam, Congressman Pam, o ito ang iyong MOOE. 50 million pesos. Sign lang yan.
Yan ang Correct. audit. Yes. Nabigyan si Sam, naibigay kay Pam ang 50 million pesos. Doon nagtatapos ang audit, mga friends. Sa tingin niyo ba ang audit mapupunta kung paano ginastos ni Congressman Pam, kung ginastos talaga ni Congresswoman Pam yung 50 million pesos sa ganito, walang ganon. That's why No. it's legalized corruption. I can also support that na ginastos ko siya via certification na the amount the amount of 50,000 was used for purpose of a confidential activity in aid of legislation. Tapos. Wala, yun lang yun. Kasi Signature wadang lang ng congressman. That's the audit. correct. Kasi wadang meron kang sukli na 49 million at 1 million lang ang ginastos mo. Tapos yung 49 Goodbye na million, yun na, goodbye na yun. Yun ho yung Goodbye na paraan. yun. So, hindi ho tayo pwedeng panghawakan natin yung audit na yan. Kasi even the Ibang audit, auditing. Correct. Ibang auditing ng funds nila doon. Ang correct. auditing funds nila doon hindi resibo. Certification ng Certification congressman. lang. Naibigay ba to amount na to kay Congressman EB? Mm. O, check. May certification ni Congressman EB na natanggap niya yan. May certification, natanggap ba ang amount na to kay Congresswoman Eats? Mm. Check. Natanggap ba to ni Congresswoman Pam? Check. Mm. Natanggap ba ni First Lady? Check. Mm. Ganun lang yan. Upper fact, when we were discussing this, no, meron pa ngang COA opinion na hindi sila pwedeng manghimasok sa books of accounts of Congress. Confidential nga eh. And, Confidential. at wala, hindi yan pasok sa procurement. Right. Kung si Pam, no? Okay pa, Congresswoman Pam, o ito ang iyong advertising fee, 20 million. Wala, hindi yan sakop ng procurement services na ito lang ang amount na pwedeng nating gastusin for advertising. Walang ganon, mga friends. So, yung mga sinasabi niyong audit, alamin niyo muna kung paano ino-audit. So bakit ino-audit si Inday ngayon? Bakit siya ino-audit? Kasi nga, kailangan lang talaga nilang may Babuyin si Inday. pabunin si Inday, pagtakpan. Ngayon, yung best supporting actors and actresses, no, ang kanilang point, sige, join kami sa pakikibaboy kasi yun ang pinakamalakas sa kalaban sa 2028. Yun ang pagkakasundo nila. Yung matibag nila si Inday because they cannot outbest her sa where his appointees are. No? Ano lang po, kailangan lang nila ng pera. Pera-pera lang yan. Kaya ganyan yan. May mga naipangako na yung mga pera-pera o ikaw ba? Di ba nga, kaya nga, di ba, ang chismis yung NBI director dati na dating judge. Kaya ito umalis dahil hindi na may mga pinapagawa sa kanya na sandali Ayaw. lang ha? Ano? Ayaw niyang gawin. So kailangan, ganyan ba? So nagalit na din. Ayaw niyang gawin out of prinsipyo or ayaw niyang gawin dahil walang bayad? I think out of principle. Kasi dating judge yun. Dating judge yun, ano eh. Yeah. Oo. Dating police, naging judge. Oo. Ano yun? Yun yung ginawang pa ng movie na yung buhay nun dati. Ginawang pelikula. Parts, At siya, may interview daw si Senator Amy. She's talking about